Kung naggaganda ang tanawin lang naman ang pag-uusapan, hindi napapahuli ang ating bansa. At isa sa mga probinsyang laging dinarayo dahil sa mga tourist spots nito ay ang Ilocos Norte. Ano-ano nga ba ang maaaring bisitahin sa naturang lalawigan upang maranasan natin ang It's More Fun in the Philippines? Babalik ang aming kasamang si Julius de Samburon para sa detalye. Tunay na kahanga-hanga ang Pilipinas dahil sa mga ipinagmamalaki nito mga tourist spots na siyang dinarayo di lamang ng mga Pilipino kundi pati ng mga dayuhan. Dito sa Luzon, bukod sa pagkain, busog din ang iyong mga mata sa ganda ng tanawin. Isa na dyan ang lalawigan ng Ilocos Norte. Nahahati ito sa 558 mga barangay, 21 bayan at 2 lungsod. Mula pa lamang sa Arco ng Badok hanggang sa dulong bahagi ng Pagudpod, tunay na nakaka-relax at pansamantalang iiwan mo ang iyong pagod at problema. Napakaraming destinasyon na maaari mong tunguhin sa nasabing lalawigan. Una na dyan ang mga nagagandahang mga arko. Ikalawa, naandito din ang St. Augustine Church o mas kilala sa tawag na Poway Church. Idineklara itong UNESCO World Heritage Site dahil sa kakaiba nitong istruktura, kung kaya't nakilala din ang Ilocos dahil sa mga simbahang makaluma ngunit puno ng kasaysayan. Ika nga, kumakaway-kaway, paway. Ikatlo, kung hanap ay adventure sa maladesyertong lugar sakay ng mga 4x4 monster trucks, Poway Sand Dunes. Buhanginan na din lang bakit hindi subukan mag-sandboarding. Kung matatandaan, sa sand dunes din ginanap ang ilang sikat na pelikula gaya ng Himala ni superstar Nora Honor at Panday ni Fernando Poe Jr. Pangapat, ang Lawag City Plaza na makikita sa tapat ng Kapitolyo ng Ilocos Norte at malapit sa Lawag Sinking Bell Tower. Sikat din ang lugar sa ilang piyestahan tulad ng Pamulinawin Festival. Atin ding tunguhin ang pinakamataas na lighthouse sa buong bansa, ang Cape Bujidor na makikita sa bayan ng Burgos sa Ilocos Norte. Makikita mo ang ganda ng West Philippine Sea sa taas nito. Narito din ang sikat na Bangi Windmills na tila malalaking electric fan. Ito ang siyang ginagamit ng lalawigan upang makapag-generate ng kuryente. At syempre sa mga gustong humabol sa pagsuswimming ngayong tag-init, Pagudpod, tsak na hit. Dito sa Barangay Balawi, makikita mo ang ilang amenities gaya ng 1.2 km zipline, malakristal na buhanginan at ang Blue Lagoon na tanaw ang mga korales. Pero teka, akalain mo ang Statue of Liberty meron din. We can speak intelligently about sinasabi nga natin ecotourism at saka how this will bring about ma-accomplish natin yung mga requirements natin dito sa tourism nga. Yan ang pwede kong ipagmalaki na mga kababayan namin dito is very hospitable. Kahit na maraming problema, nakangiti pa rin. At panghuli, ang pinakadulong bahagi ng Region 1 na siyang magdudugtong naman sa Santa Praxedes, ang unang bayan ng Cagayan, ang Patapak Viaduct Bridge. Tiniyak naman ng hanay ng pulisyan ang kaligtasan ng mga turista. Naka-on place na ang ating tourism police, may ating top cap ang tawag. Gustong-gusto ni Governor Amy Marcos na magkaroon tayo ng professional, competent tourist police officers dito sa probinsya. Kaya't ano pang hinihintay mga ading, mga manong at manang? Tayuhin na ang hilagang bahagi ng Pilipinas dahil it's more fun in Region 1. Mula sa Lawag City, Ilocos Norte, kasama sina Jovet Dizon at Jeff Tuazon para sa Telebisyon ng Bayan, ako si D. Samburon.